Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Marami sa mga atleta na sa kabila ng kanilang nakamit na tagumpay ay nasasangkot pa din sa iba't ibang mga kontrobersya. Ang ilan ay nandadaya para lamang patunayan ang kanilang sarili at upang sila ang itanghal na panalo. Ngunit ang hindi natin alam ay may mga ginagamit sila upang maging malakas ang kanilang katawan. At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 15 mga atleta na nahuli na nandadaya. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Lance Armstrong. Si Lance Armstrong ay isang sikat na American cyclist na nanalo ng 7 sunod-sunod na titulo sa Tour de France mula 1999 hanggang 2005. Kilala siya hindi lamang sa kanyang galing sa pagbibisikleta, kundi pati na rin sa kanyang laban sa cancer na kalaunan ay nagbigay daan para sa kanyang matagumpay na pagbabalik sa sport. Subalit nabalot ng iskandalo ang kanyang tagumpay dahil sa paggamit ng bawal na gamot upang mapalakas ang kanyang katawan at pagganap sa karera. At noong 2012, pagkatapos ng investigasyon ng United States Anti-Doping Agency o USADA, ay napatunayang gumamit si Armstrong ng mga bawal na droga tulad ng EPO at testosterone at sumailalim din sa blood transfusions para mapabuti ang kanyang lakas at tibay. Tinawag ng United States Anti-Doping Agency ang kanyang pandaraya bilang isa sa pinakamalawak at pinakaorganisadong doping scheme sa kasaysayan ng sports. Maraming dating kasamahan ni Armstrong ang tumestigo laban sa kanya na nagpatibay sa mga akusasyon. Dahil sa mga napatunayang paglabag ay tinanggal ang lahat ng kanyang Tour de France titles at siya ay pinagbawalan habang buhay sa anumang kompetisyon. Gayun din noong 2013, sa isang interview kay Oprah Winfrey, ay umamin si Armstrong sa paggamit ng bawal na gamot sa halos lahat ng kanyang karera. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kanyang mga tagahanga at sa publiko. Bilang resulta, nawala ang mga sponsorship ni Armstrong mula sa malalaking kumpanya tulad ng Nike at napilitan siyang bumitiw sa kanyang charity na Livestrong. Number 2, Ben Johnson. Si Ben Johnson ay isang Canadian sprinter na sumikat noong 1980s dahil sa kanyang bilis sa pagtakbo. Ipinanganak siya noong December 30, 1961 sa Jamaica at lumipat sa Canada noong siya ay teenager. Mabilis siyang naging bantog dahil sa kanyang kahangahangang bilis sa 100-meter race at naging kalaban niya si Carl Lewis na isa pang sikat na sprinter mula sa United States. Gayun din, noong 1988 Seoul Olympics ay naging makasaysayan ang tagumpay ni Johnson nang manalo siya ng gold medal sa 100-meter dash matapos niyang itala ang oras na 9.79 seconds na isang bagong world record. Marami ang humanga sa kanyang bilis, ngunit makalipas lamang ang 3 araw ay nadiskubre na siya ay gumamit ng bawal na gamot na stanozolol. Ito ay isang uri ng steroid. Dahil dito ay kinuha sa kanya ang gold medal at tinanggal ang kanyang record. Ang iskandalong ito ay naging malaking kontrobersya sa mundo ng sports at siya ay sinuspinde sa loob ng 2 taon. At kahit bumalik siya sa competition noong 1991 ay hindi na niya naibalik ang kanyang dating anyo bilang isang mabilis na sprinter. Dagdag pa rito, noong 1993 ay muli siyang nahuli na gumagamit ng bawal na gamot, kung kaya't tuluyan na siyang naban habang buhay mula sa anumang kompetisyon. Ang kwento ni Ben Johnson ay isang halimbawa ng pagkasira ng karir dahil sa pandaraya. Number 3, Tonya Harding. Si Tonya Harding ay isang American figure skater na sumikat noong 1990s. Kilala siya sa kanyang husay sa ice skating at dahil siya ang isa sa unang babaeng nakagawa ng triple axel na isang napakahirap na stunt sa kompetisyon. Ipinanganak siya noong November 12, 1970 sa Portland, Oregon at nagsimula siyang mag-skate mula pagkabata. Bagamat magaling siya sa sport ay mas sumikat siya dahil sa isang malaking kontrobersya noong 1994. Dahil noong January 1994 ay inatake ang kanyang kalaban na si Nancy Kerrigan na isa ring kilalang figure skater. Tinamaan si Kerrigan sa binti ng isang lalaki gamit ang metal na pamalo na muntik nang makasira sa kanyang karera. At pagkatapos ng investigasyon ay natuklasan na ang dating asawa ni Harding na si Jeff Gillooly kasama ang kanilang bodyguard ang nagplano ng pag-atake kay Kerrigan. Ang plano ay tanggalin si Kerrigan sa competition para mas tumaas ang chance ni Harding na manalo sa US Championships at Winter Olympics.
Bagamat walang direktang ebidensya na nagpapakita na si Harding ay kasama sa plano, ay inamin naman niya na nalaman niya ito matapos mangyari ang pag-atake, ngunit hindi niya ito isinumbong sa mga awtoridad dahil dito ay naharap siya sa mga legal cases. Ang iskandalong ito ang nagtapos sa kanyang career bilang isang professional skater at nagdala ng malaking kontrobersya sa mundo ng sports. Sa kabila ng kanyang kahusayan sa ice skating, ay mas nakilala si Harding dahil sa issue na ito na naging malaking bahagi ng kanyang kwento bilang isang atleta. Number 4. Marion Jones. Si Marion Jones ay isang kilalang American athlete na nagtagumpay sa sprinting at long jump. Naging sikat siya noong 2000 Sydney Olympics, kung saan nanalo siya ng 3 gold at 2 bronze. Pero ang kanyang mga tagumpay ay nasira nang malaman na gumamit siya ng bawal na gamot para mapalakas ang kanyang kakayahan sa laro. Noong una ay mariing itinanggi ni Marion Jones ang mga paratang na gumagamit siya ng steroids. Pero noong 2007 ay inamin niya sa korte na gumamit siya ng steroid na tinatawag na THG mula sa Balco Laboratory bago siya sumali sa 2000 Olympics. Dahil dito ay tinanggal sa kanya ang mga medalya at siya ay nakulong ng 6 na buwan dahil sa pagsisinungaling sa mga investigador. Ang iskandalo na ito ni Marion ay isa sa pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng sports. Nagbigay ito ng mahalagang aral sa mga atleta tungkol sa pagiging tapat at pagsunod sa mga patakaran. Samantala, matapos siyang makalaya ay nagpasya si Jones na bumangon muli at nagsimulang magsalita laban sa paggamit ng bawal na gamot sa sports na naglalayong maging aral sa iba. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na itama ang kanyang mga pagkakamali ay marami pa rin ang hindi makalimot sa masamang epekto ng kanyang ginawa, hindi lang sa kanyang career kundi sa buong mundo ng palakasan. Number 5. Barry Bonds. Si Barry Bonds ay isa sa mga pinakasikat na manlalaro ng baseball sa kasaysayan ng Major League Baseball o MLB. Kilala siya sa dami ng home runs na kanyang nagawa at 7 beses siyang nanalo ng MVP award. May hawak din siyang record na 762 home runs, ang pinakamataas sa kasaysayan ng MLB. Pero sa kabila ng kanyang mga tagumpay ay nadungisan ng kanyang pangalan dahil sa mga alegasyon ng paggamit ng bawal na gamot. Kaugnay nito noong 2000 ay nadawit si Bonds sa Balco scandal na isang kontrobersyang kinasangkutan ng maraming atleta na gumagamit umano ng performance-enhancing drugs para mapabuti ang kanilang laro. Kahit itinanggi ni Bonds ang paggamit ng mga bawal na steroid, ay lumabas ang mga ebidensya mula sa testimonya ng kanyang trainer na nagsasabing gumamit siya ng mga ipinagbabawal na substance. Kaya naman noong 2007 ay kinasuhan siya ng pagsisinungaling at paghadlang sa hustisya matapos niyang tanggihan sa korte na siya ay gumamit ng steroids. Bagamat hindi siya napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso, ay naapektuhan naman ng issue na ito ang kanyang reputasyon. Maraming tao ang naniniwala na ang kanyang mga tagumpay ay nadungisan ng alegasyon ng pandaraya at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napapasama sa Baseball Hall of Fame na isang palatandaan na marami ang nagdududa sa kanyang mga nagawa dahil sa issue ng paggamit ng bawal na gamot. Number 6. Si Tom Brady ay isang kilalang American football player na itinuturing na isa sa pinakamahusay na quarterback sa kasaysayan ng NFL. Mahigit 20 years siyang naglaro para sa New England Patriots bago lumipat sa Tampa Bay Buccaneers. Sa kanyang career ay nanalo siya ng 7 Super Bowl titles at nakakuha ng maraming parangal. Pero hindi maiiwasan na madikit ang kanyang pangalan sa isang kontrobersya na tinawag na Deflategate noong 2015. Ang Deflategate ay isang insidente kung saan inakusahan ng New England Patriots na gumagamit ng bola na kulang sa hangin sa laro laban sa Indianapolis Colts. Sinasabi na mas madali itong ihagis kaya nakatulong ito kay Brady sa laro. At matapos magsagawa ng investigasyon ng NFL ay natuklasan na may ebidensya na may kinalaman si Brady sa insidente. Bilang resulta, hinuspinde siya ng 4 na laro sa 2016 season. Pinagmulta rin ng kanyang grupo ng $1 million at nawala ang 2 draft picks nila. Bagamat sinubukan ni Brady na ipawalang bisa ang suspension, ay tinanggap din niya ito kalaunan. Ang isyong ito ay naging malaking usapan sa mundo ng football at nakaapekto sa kanyang reputasyon. Ngunit sa kabila nito ay nagpatuloy si Brady sa kanyang matagumpay na karir at nanatiling isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa kasaysayan ng NFL.
Subalit hindi maikakaila na ang Deflategate ay bahagi na ng kanyang kwento bilang atleta at madalas pa rin itong napag-uusapan tuwing binabanggit ang kanyang pangalan at mga tagumpay sa football. Number 7, Justin Gatlin. Si Justin Gatlin ay isang kilalang sprinter mula sa Amerika na naging kontrobersyal dahil sa paggamit ng bawal na gamot o doping. Ipinanganak siya noong February 10, 1982 at nakilala bilang isa sa pinakamabilis na runner sa buong mundo. Nanalo siya ng gold medal sa 100-meter race sa 2004 Athens Olympics at nagtagumpay din sa ilang World Championships. Ngunit nasira ang kanyang reputasyon dahil sa dalawang insidente ng doping. Ito ay sapagkat noong 2001 ay nahuli si Gatlin sa paggamit ng amphetamines. Ito ay isang bawal na gamot sa mga atleta dahil nakakatulong ito sa pagpapabilis ng kilos. Ayon sa kanya, ang gamot na ito ay nireseta noong siya ay bata pa para gamutin ang kanyang attention deficit disorder. Dahil dito ay nasuspindi siya ng 2 taon, ngunit ito ay nabawasan ng 1 taon matapos tanggapin ng korte ang kanyang paliwanag. Samantala noong 2006 ay muli siyang nahuli sa mas seryosong kaso ng doping. Natuklasan na gumagamit siya ng testosterone na isang uri ng steroid na nagpapalakas sa katawan ng isang atleta. Dahil dito siya ay nasuspinde ng 8 taon. Pero dahil sa kanyang pakikipagtulungan at pag-amin sa pagkakamali ay nabawasan ang kanyang suspension ng 4 na taon. Samantala, pagkatapos ng kanyang suspension ay bumalik si Gatlin sa mga kompetisyon at noong 2015 ay muling pinakita ni Gatlin ang kanyang bilis at natalo ang ilang mas batang runner. Sumali rin siya sa 2016 Rio Olympics, ngunit madalas siyang natatalo ni Usain Bolt, ang pinakamatinding katunggali sa panahong iyon. Number 8, Manny Ramirez. Si Manny Ramirez ay isang kilalang player ng Major League Baseball. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na hitters sa kasaysayan ng laro. Naglaro siya para sa mga grupo tulad ng Cleveland Indians, Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers. Sa kanyang career siya ay naging All-Star ng 12 beses at tumulong sa Red Sox na manalo ng World Series noong 2004 at 2007. Sikat siya dahil sa kanyang lakas sa pagbato ng bola at sa dami ng home runs na naipalo niya. Ngunit nasangkot si Manny Ramirez sa kontrobersya ng paggamit ng bawal na gamot. Kaya noong 2009 ay sinuspindi siya ng MLB ng 50 na laro. Matapos mag-positive sa paggamit ng human chorionic gonadotropin, ito ay isang gamot na ginagamit ng mga atleta na gumagamit ng steroids upang mapanumbalik ang natural production ng testosterone. Dahil dito ay marami ang nadismaya at nagalit, lalo na ang mga tagahanga ng baseball dahil iniidolo si Ramirez bilang isang mahusay na manlalaro. Samantala hindi nagtagal noong 2011 ay muli siyang nasangkot sa paggamit ng performance enhancing drugs. Imbes na harapin ng parusang maaring mas matindi ay nagpasya siyang mag-retire mula sa paglalaro. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng issue sa kanyang career at naging dahilan ng mga tanong tungkol sa kanyang integrity bilang isang manlalaro. Bagamat hindi matatawaran ng kanyang talento sa baseball, ang kanyang pangalan ay nabahiran ng issue ng pandaraya na nag-iwan ng masamang impresyon sa marami. Number 9, Dwayne Chambers. Si Dwayne Chambers ay isang sikat na sprinter mula sa United Kingdom na kilala sa bilis sa 100-meter sprint. Noong 2003 ay nasangkot siya sa isang malaking iskandalo matapos siyang mahuli na gumagamit ng bawal na droga, ang THC, na isang uri ng steroid na nakakatulong sa pagpapalakas ng katawan pero bawal gamitin sa mga athlete. Dahil dito ay nasuspindi siya ng 2 taon at tinanggalan ng lahat ng mga title na napanalunan niya mula 2002. Hindi rin siya pinayagang lumahok sa 2004 Olympics at nasira ang kanyang reputasyon sa mundo ng sports. Naging halimbawa rin siya ng negative effects ng paggamit ng doping o bawal na gamot sa sports. Pagkatapos ng kanyang suspension ay bumalik si Chambers sa mga competition at inamin ng kanyang pagkakamali. Nagsulat din siya ng isang libro na nagsasalaysay ng kanyang karanasan at kung paano siya nadala sa paggamit ng droga. Bagamat nakabalik siya sa mga paligsahan tulad ng Indoor Championships at European Games, ay nahirapan siyang maibalik ang tiwala ng mga tao. Kahit nagpatuloy siya bilang athlete, ay palaging may bahid ang kanyang pangalan dahil sa nangyari. Number 10, Maria Sharapova. Si Maria Sharapova ay isang kilalang tennis player sa buong mundo. Kilala siya sa kanyang galing sa paglalaro at nakamit niya ang pinakamataas na rank sa women's tennis.
Nanalo rin siya ng 5 Grand Slam titles. Ngunit noong 2016 ay nasangkot siya sa isang malaking kontrobersya nang mahuli siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaugnay nito, noong March 2016 ay inamin ni Sharapova na bumagsak siya sa isang drug test dahil sa paggamit ng meldonium sa Australian Open. Ang meldonium ay isang gamot na ginagamit para sa mga taong may problema sa puso. Ginamit niya ito sa loob ng halos 10 taon para sa kanyang kalusugan, partikular sa irregular heartbeat at kakulangan sa magnesium. Hindi niya alam na simula January 1, 2016 ay idinagdag na ng World Anti-Doping Agency ang meldonium sa listahan ng mga bawal na gamot para sa mga athlete. Dahil dito ay sinuspinde siya ng International Tennis Federation ng 2 taon. Ngunit matapos niyang kumontra ay pinaikli ang kanyang parusa at ito ay naging 15 months na lang. Marami ring tao ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon. May mga sumuporta sa kanya pero may ilan ding nagduda sa kanyang paliwanag. Paliwanag ni Sharapova ay hindi niya sinasadya ang paggamit ng bawal na gamot at hindi niya gustong mandaya. Ngunit noong 2017 ay bumalik si Sharapova sa paglalaro ng tennis matapos ang kanyang suspension. Bagamat hindi na niya muling naabot ang rurok ng kanyang tagumpay, ay patuloy siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakamagaling na tennis player. Number 11, Mark McGwire. Si Mark McGwire ay isang sikat na player ng baseball sa Major League Baseball. Nakilala siya dahil sa galing niya sa paghampas ng malalakas na home runs lalo na noong 1998 nang makipagpaligsahan siya kay Sammy Sosa para makuha ang record ng pinakamaraming home runs sa isang season. Dahil dito ay naging sikat siya at binansagang Big Mac dahil sa kanyang lakas at galing sa laro. Samantala noong 2010 ay inamin ni Mark na gumamit siya ng steroids na isang uri ng bawal na gamot para mapalakas ang kanyang katawan at pagganap sa laro. Kahit hindi siya nahuli o nag-positive sa mga test noon ay matagal nang may mga hinala dahil sa biglaang paglaki ng kanyang katawan at mabilis na pagtaas ng kanyang mga home run records. Inamin din niya na nagsimula siyang gumamit ng steroids noong huling bahagi ng 1980s at ipinagpatuloy ito hanggang sa panahon ng kanyang tagumpay sa home runs. Dagdag pa rito, ang kanyang pag-amin sa paggamit ng bawal na gamot ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa mundo ng baseball. Marami ang nagsabi na nasira ang patas na laro dahil sa mga players na gumagamit ng droga para mapabuti ang kanilang pagganap. Ayon kay Mark, ginamit niya ang steroids hindi para mandaya, kundi para mas mabilis na makabawi mula sa mga injury at para mas tumagal sa laro. Subalit kahit na umamin siya, ay marami ang nawalan ng tiwala sa kanyang mga naabot na tagumpay. Number 12, Lyle Alzado. Si Lyle Alzado ay isang sikat na player ng football sa NFL. Ipinanganak siya noong April 3, 1949 sa Brooklyn, New York at sumikat bilang isang malakas at aggressive na defensive lineman. Naglaro siya para sa Denver Broncos, Cleveland Browns at Los Angeles Raiders mula 1971 hanggang 1985. Kilala siya sa kanyang galing sa laro, ngunit nakilala rin siya dahil sa paggamit ng mga bawal na gamot upang mapanatili ang kanyang lakas. Samantala, inamin ni Alzado na gumamit siya ng steroids at iba pang performance-enhancing drugs gaya ng human growth hormone para mapalakas ang kanyang katawan. Sinimulan niya ang paggamit nito nung naglalaro pa siya sa college at ipinagpatuloy hanggang sa kanyang buong career sa NFL. Noong panahon niya ay hindi pa gaanong pinag-uusapan ang masamang epekto ng mga ganitong gamot kung kaya't ipinagpatuloy niya ang paggamit nito upang mapanatili ang kanyang lamang sa laro. Kaugnay nito ay isang malaking pagbabago sa katawan ni Alzado ang napansin dahil sa paggamit ng steroids. Mula sa pagiging isang ordinary player ay naging mas malaki at mas malakas siya na may timbang na humigit kumulang 255 pounds. Dahil dito ay naging isa siya sa pinakakinatatakutang manlalaro at kilala sa kanyang lakas at bilis. Ngunit noong 1990 ay nalaman ni Alzado na may brain cancer siya na isang uri ng lymphoma. Naniniwala siya na ang paggamit ng steroids at iba pang drugs ang naging sanhi ng kanyang sakit. Number 13, Asafa Powell. Si Asafa Powell ay isang kilalang sprinter mula sa Jamaica. Ipinanganak siya noong November 23, 1982 sa Spanish Town. Sumikat siya dahil sa kanyang bilis sa 100-meter dash at ilang beses din niyang naabot ang marka na mas mababa sa 10 seconds na naging dahilan para ituring siya bilang isa sa pinakamabilis na tao sa mundo. Samantala noong 2013 ay nasangkot si Powell sa isang issue matapos siyang mag-positive sa isang bawal na gamot na tinatawag na oxylofrin.
Ang oxylofrin ay isang uri ng stimulant na nagpapalakas ng katawan at nagbibigay ng dagdag na tibay. Ang resulta ng kanyang drug test ay mula sa Jamaican National Championships noong June 2013. Dahil dito ay nasira ang kanyang pangalan at career. Kaugnay nito ay ipinaliwanag ni Powell na hindi niya alam na ang supplement na iniinom niya ay may halong bawal na gamot. Sinabi rin niya na kinuha niya ito mula sa bagong supplier, ngunit hindi niya alam na may oxylofrin ito. Pero sa kabila ng kanyang paliwanag ay pinarusahan pa rin siya ng 18 months suspension mula sa competition noong 2014. Ngunit matapos ang suspension ay bumalik si Powell sa track and field pero hindi na niya muling naabot ang dati niyang tagumpay. Sa kabila nito ay patuloy siyang naging bahagi ng Jamaican relay teams at nakatulong sa pagkapanalo ng mga medals sa iba't ibang competitions. Number 14, Chris Froome. Si Chris Froome ay isang sikat na British cyclist na kilala sa kanyang mga tagumpay sa mga prestigious race tulad ng Tour de France, Vuelta a España at Giro d'Italia. Nanalo siya ng 4 na beses sa Tour de France noong 2013, 2015, 2016 at 2017 na nagpapatunay sa kanyang husay sa larangan ng pagbibisikleta. Subalit noong 2017 ay nasangkot siya sa isang kontrobersya dahil sa paggamit ng isang bawal na gamot. Samantala noong Vuelta a España 2017 ay nakitaan si Froome ng sobrang dami ng salbutamol sa kanyang katawan. Ang salbutamol ay isang gamot para sa hika na pinapayagan sa mga athlete pero may itinakdang limitation. Dahil lumagpas ang level ng salbutamol sa katawan ni Froome sa itinatakdang limitation ng World Anti-Doping Agency ay maraming tao ang nag-akusa sa kanya ng pandaraya. Gayun din naman ay ipinaliwanag ni Froome na hindi siya nandaya at ang mataas na level ng salbutamol ay dahil sa kanyang health condition. Matapos magsagawa ng investigasyon ng Union Cyclist Internationale ay nilinis siya sa mga akusasyon noong July 2018. Hindi siya pinatawan ng parusa, ngunit dahil sa issue ay maraming tao ang nagtanong tungkol sa kanyang integrity bilang isang athlete. Number 15, Rafael Palmeiro. Si Rafael Palmeiro ay isang dating manlalaro ng Major League Baseball. Ipinanganak siya noong September 24, 1964 sa Cuba at naglaro para sa mga team tulad ng Texas Rangers, Baltimore Orioles at Chicago Cubs. Kilala siya sa kanyang husay sa pagpalo ng bola, kung saan ay nakaabot siya ng mahigit 500 home runs at 3,000 hits. Dahil dito ay marami ang nagsabi na may malaking posibilidad na makasama siya sa Hall of Fame na isang prestigious group ng mga pinakamagagaling na manlalaro ng baseball. Ngunit noong 2005 ay nasira ang kanyang reputasyon matapos siyang masangkot sa isang malaking iskandalo. Nahuli siya na gumagamit ng steroids na isang ipinagbabawal na gamot na nagpapalakas sa mga athlete. Ang kontrobersya ay lumaki lalo dahil ilang buwan bago siya nahuli ay marinyang itinanggi sa harap ng Congress ng United States ang paggamit ng steroids. Sa kanyang statement ay sinabi niya, "Hindi ako kailanman gumamit ng steroids." Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay nag-positive siya sa drug test at nasuspend bilang parusa. Dahil dito ay naapektuhan ang kanyang career at recognition bilang isang mahusay na manlalaro. Bagamat nagawa niyang makamit ang mga pambihirang tagumpay sa kanyang paglalaro, ay marami ang nagsasabing nadungisan ito dahil sa paggamit niya ng bawal na gamot. Hindi rin siya nakasama sa Hall of Fame dahil sa iskandalo na ito.